We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale mayap agad panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang Bagyong Goring habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang Signal Number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Asahan ng malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Goring 270 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa south-southwest. Mababa rin ang tsansang maglandfall ang bagyo at inaasahan pa rin ang looping track o paikot na galaw nito. Mula southward, posibleng magbago at kumilos sa ito pahilaga sa mga susunod na araw. Bukod sa trough o extension ng bagyo, umiiral din ang hanging habagat na patuloy na palalakasin ng Bagyong Goring. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Ilocos Region, Cagayan at Isabela. Posible rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao. Samantala, habang maganda pa ang panahon, mga turista nagsadya sa Baguio City para sulitin ang long weekend bago ang pasukan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, alam mo kanina unti-unti nang nararamdaman nito ang pagdami ng mga bisita at turista dito sa lungsod ng Pino ngayong Biyernes at ilan sa mga nakausap nating mga turista ay galing sa Metro Manila na ngayon ay suspindido ang kanilang klase at pasok sa mga opisina dahil sa FIBA World Cup at inaasahan pa na unti-unti pang dadami ang bilang ng mga turista at bisita simula bukas dahil sa long holiday weekend at ngayon pa lang ramdam na yan, Chris, sa may Marcos Highway kung saan bumper to bumper na ang daloy ng trapiko. Ang mabigat na daloy ng trapiko at mahabang pila ng mga sasakyan umabot hanggang sa sentro mismo sa may Central Business District ng lungsod ng Baguio. Pati tayo kanina sa pag-akyat natin na traffic tayo, Chris, na bumiyahe tayo sa Baguio City ng alas 11 ng umaga at dumating tayo dito sa Baguio City ng mag-aalas 3 ng hapon. Ipakita ko lang, Chris, yung sitwasyon natin dito sa Burnham Park sa mga oras na ito. Pansamantalang nagsiuwian sa kanilang mga tinutuluyan itong mga bisita at turista dahil sa nararanasang mga buhos ng ulan na minsan ay talagang lumalakas. At pero sa kabila niyan, marami pa rin yung mga turista at bisita na nagbabike rental, may mga iba kahit umuulan ay talagang nag-tourist spot pa rin at attraction dito nga sa Baguio City. At kaugnay niyan, makakasama natin ang ilan sa mga bike watcher dito sa lungsod ng Pino. Si Greylord. Hi, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, kumusta yung or inaasahan po ba natin na mas dadami yung customer ninyo simula bukas dahil long holiday weekend? Opo, simula po bukas hanggang Lunes. Asahan po nating maraming tao sa umaga. Pero pag sa hapon po, yun po ang mawawala kasi tuwing hapon po, lagi pong umuulan dito sa Baguio. Okay. Kagaya kanina, kumusta yung experience? Marami ba yung dumating na bisita? Sobrang dami po napupuno po itong
itong park dahil sa mga... At siguro pag ngayong hapon po, pag gantong hapon wala na po. Nagsisiuwi na po sila ng maaga. Okay, nagsisiuwian. Hanggang gabi wala na po. Okay, maraming salamat sa iyo. At Chris, ayon naman sa Baguio City Hotel and Restaurant Association, bagamat may ilang hotel na fully booked na dito sa lungsod ng Pino, marami pa rin naman yung matutuluyan na mga aakyat pang mga bisita. At paalala nila, umiiral pa rin itong ang number coding scheme dito sa lungsod ng Baguio sa kabila ng pagdagsa ng mga motorista. Ngayong Biyernes, yung mga may plate number na nag-e-end sa 0 at 9 ang hindi pa pwedeng bumiyahe sa Central District ng lungsod ng Baguio. At yan muna latest mula dito sa City of Pines. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Dinaluhan ng mga guro ng Dagupan City National High School ang Pre-Opening of Classes Conference. May ulat si Claire Lacanilaw. Dinaluhan ng mahigit 300 na mga guro sa Dagupan City National High School ang isinagawang Pre-Opening of Classes Conference para sa nalalapit na pasukan sa Dagupan City. Isa sa mga tinalakay ang iba't ibang senaryo na kakaharapin ng mga guro sa pagsisimula ng klase, maging ang usapin tungkol sa mga suot ng mga estudyante sa pasukan. Ito ay parang refresher ng ating mga teachers para sa mga strategies na gagawin nila sa mga bagay-bagay na kinakailangan nilang gawin pagdating ng opening ng klase. Naipapaalala sa mga guro kung ano yung mga kailangan nilang ipatupad sa loob ng klase para mas maganda at mas smooth yung opening of classes. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan ang kahandaan ng mga guro, pati ang mga pasilidad ng paaralan sa darating na pasukan. Tiniyak din ng mahigpit na seguridad sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Hindi ko po sure kung gaano ako kahanda ngayon kasi marami din po ako naririnig na yung mga subjects daw po sa senior high, ganun. Pero for sure naman po is kaya ko din naman po yan. Number one, siyempre pinaghahandaan natin siyempre yung safety ng school, yung kalinisan ng school. Kumbaga dapat pagdating ng mga estudyante dito, ready na yung ating paaralan. Malinis siya, very conducive to learning. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 4 na barangay sa Pangasinan minomonitor bilang election watchlist area sa barangay at SK Elections 2023. Narito ang report. Mag-uumpisa na sa Lunes, August 28 ang election period para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Sa isinagawang First Provincial Joint Security Control Center meeting ng PNP, AFP at COMELEC, 4 na barangay ang minomonitor na posibleng mapabilang sa election areas of concern sa Pangasinan. May 4 po tayong barangay na consider po under yellow category. Pag yellow category po dyan is meron pong konting pagbabanta. Still under validation po ng informasyon po. At yung 4 na po yun na barangay ay tuloy-tuloy po pagbabantay po natin dyan at tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin na assessment kung mayroon nga ba talagang threat. Sa Lunes, mag-uumpisa na rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Magtatagal ito hanggang September 2. Once na nag-file na po kayo ng COC nyo, between August 28 to September 2, kandidato na po kayo, hindi na po kayo pwedeng mangampanya. Okay. At otherwise, pwede po namin kayong kasuhan ng premature campaign. Paalala ng COMELEC, mas magandang kumpleto na at nasagutan ng COC form kaysa doon pa lang sa tanggapan gagawin ng pag-fill out. Downloadable ang COC form sa COMELEC website. Papayagan naman umano ang gimmick sa paghain, basta wag lang nakakabulabog. Hindi po namin na i-allow yan kung ito po ay makakagulo sa proseso ng pagpipila. Kaya nga po, kasama po natin ang PNP at AFP para po panatilihin yung kaayusan doon po sa mga station po o sa mga opisina ng mga election officers. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte pinangunahan ang 57th commencement exercises ng isang universidad sa Dagupan City. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang 57th commencement exercises ng isang universidad sa Dagupan City. Personal na pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga taong naging bahagi sa pagtatapos ng mga estudyante. Sa mensahe ni VP Sara, nagbahagi siya ng iba't ibang aral sa buhay at karanasan para sa mga nagsipagtapos. Have the courage to pursue your dreams. Even if they seem hard
unconventional, or impossible. And I would still say, while you are young, always reach for the brightest star and never give up. Ayon sa Vice Presidente, ang pagtatapos ay hindi para sa mga graduates, kundi sa mga taong nasa likod nito upang makamit ang tagumpay ng mga estudyante. Kinilala niya ang naging kontribusyon lalo na ng mga magulang at guro na tumulong sa mga nagsipagtapos sa pagkamit ng kanilang pangarap. Indeed, we will make mistakes along the way. We will make detours. We might fall and bruise ourselves, but we should get up, heal ourselves, and face the world with pride, courage, with optimism, and with faith. Inspirasyon naman umano para sa mga nagsipagtapos, maging sa mga magulang ang naging mensahe ng pangalawang Pangulo. Ipagpatuloy pa rin yung journey niya, kahit tapos na siya, magpursige pa rin siya sa kanyang next na journey. Sobrang saya po kasi napagtapos na po kami. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kumpirmadong nakaranas ng sintomas ng food poisoning ang 47 katao mula sa San Carlos City. Tutukan sa report. Nagsagawa ng investigasyon ang San Carlos City Health Office sa mga nabiktima ng seafood poisoning sa Sitio Ligaya, Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. Lumalabas sa investigasyon ng CHO na 47 katao ang nakaranas ng sintomas ng food poisoning. 13 katao ang sinugod sa pagamutan dahil sa pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. Pero gumaganda na umano ang kanilang kondisyon ayon sa CHO. Food poisoning talaga dahil yung percentage niya is out of 50, 47 po yung naging yung affected. With yun po yun, signs and symptoms po ng LBM, abdominal pain, and vomiting. Kabilang sa nasa pagamutan ang 15 anyos na anak ni Mang Rohel, pero hindi na raw siya nagpa-confine at iba pang kamag-anak na nakaranas din ng sintomas ng food poisoning. Yung ginawa ko, kasi naka-confine yung isa, tapos si Mary Grace, pina-check up ko siya. Yung reseta niya, yun na lang ang binili namin yung gamot, tapos yun na rin na ininom ko. Nakaranas din ng sintomas ang birthday celebrant na naghanda ng seafood na in-order niya online. Hindi naman daw niya alam na ganito ang mangyayari. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Alam ko naman di ko kasalanan yun. Pero syempre, magagalit din pa rin po kayo sa akin kasi siguro ako yung nag-order, ganun. Sana bumaling na tayong lahat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng City Health Office sa Rural Health Unit ng Mapandan kung saan in-order ang seafood. Magkakaroon po rin po sila ng sariling investigation. Mismo pong establishment po kung saan po sila kumuha ng pagkain. Nakausap ng GMA News Team ang online seller pero tumanggi na siyang i-record ang usapan. Pero nagbigay na umano sila ng tulong pinansyal sa mga nabiktima ng food poisoning. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Alert systems ikinabit na sa ilang barangay sa Mangaldan bilang pagpapaigting sa pagbibigay ng impormasyon sa mga residente. Narito ang report. Nagkabit ng public address speakers sa 4 na purok sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong daw ito para mas mabilis na ipaalala sa publiko ang mga umiiral na ordinansa sa barangay. Sakali rin umanong may bisita na nawalan ng gamit, mas mabilis na maipapaalam sa publiko para ito'y maibalik. Magagamit din ito para sa mas madaling pagpapaalala para makaiwas sa krimen. Sa Phase 2, susunod na lalagyan ng natitirang purok.
Nagsimula ng isaayos ang Vigan Metropolitan Cathedral of the Conversion of St. Paul the Apostle o mas kilala bilang Vigan Cathedral mula sa pinsalang tinamo nito sa lindol noong July 27, 2022. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, nagkasundo ang Nueva Segovia at Vigan City Government para sa rehabilitasyon nito. Gagamitin ang 4.6 million pesos na pondo mula sa National Commission for Culture and the Arts. Ibinida ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ang mga natatanging Inabel designs ng mga Ilocano designers sa kanilang isinagawang fashion show for a cause sa Batac City. Benepisyaryo ng paggamutan ng mga cancer patient, rumampa ang mga kawani ng paggamutan at ilang cancer survivors. Layo ng aktibidad na mabigyan ng pag-asa ang mga nakikibaka sa cancer na magpursigi at tulungan ng kanilang sarili upang labanan ang kanilang karamdaman. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Cagayan Governor Manuel Mamba nakalabas na mula sa kanyang pagkakadetain sa Kamara. Tutukan sa report. Nakalabas na mula sa detensyon ng Kamara si Cagayan Governor Manuel Mamba. Voluntaryo siyang sumuko matapos ma-cite in contempt at makatanggap ng detention order dahil umano sa hindi pagdalo sa mga hearing. Kaugnay ito sa umano'y illegal expenses noong 2022 campaign period simula March 25 hanggang May 8, 2022 na inihain ni Cagayan Representative Jojo Lara at Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Pero paliwanag ng kampo ni Mamba, naging abala umano noon ang gobernador sa mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan na naapektuhan ng kalamidad. Huli umanong umattend ng pagdinig si Mamba noong May 31 kung saan ni-raise nito ang rules of sub judice upang hindi sagutin ang tanong na ipinupukol sa kanya, kaya siya in-excuse ng komite at hindi na pinatawag pa. Yung contempt po and the detention order arose from doon sa sinasabi ng mga members ng committee na undue interference daw sa kanilang pagdinig. Nakabinbin at nasagot na rin umano ng gobernador sa korte ang inihaing reklamo laban sa kanya. Naghahain na rin umano ang gobernador ng temporary restraining order petition sa implementasyon ng contempt and detention order na kinatigan ng Korte Suprema. One of his prayers was for the issuance of the temporary restraining order to stop po yung implementation ng contempt and detention orders which was granted by the Supreme Court, yung TRO po. Kaya po napahinto sila to detain the governor. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang turista ipinasyal ang kanilang mga anak sa mga tourist destinations sa Ilocos Norte bago ang pasukan. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Ilang araw na lang ang natitira bago ang pasukan, kaya habang may pagkakataon pa, sinusulit ng mga turista ang pagbisita sa pamosong sand dunes sa Poway, Ilocos Norte upang mag-unwind. Ang estudyanteng si Sofia, galing pa raw sa Maynila kasama ang kanyang pamilya, manghang-mangha sa mga magagandang tanawin sa Ilocos Norte. Masayang sumubok sa 4x4, ATV at sandboarding experience ang mga turista na pawang mga estudyante rin. Masaya po. Kung malapit na po yung pasukan, sinusulit lang po yung bakasyon po namin, ganun. Kitang-kita ang saya sa mga namamasyal dahil nakatatanggal daw ng stress ang mga aktibidad. So far naman po, enjoy naman po. Sobrang calming po ng vibe dito, hindi katulad sa Manila na puro pollution na. Nakakapag-unwind kami dito, relax. Malaking tulong naman daw ito sa hanap buhay ng mga Pawayenyo dahil nadidiskubre ng muli ng mga turista ang kanilang bayan matapos ang matinding epekto ng pandemya. Dumadami yung turista na pumupunta dito, lalo na mga estudyante, sinusulit ang vacation. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga naipong basura sa drainage canal, problema sa isang barangay sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan.
Tuwing may pagpupulong sa barangay, laging tinatalakay ang problema sa mga basurang naiipon sa mga drainage canal sa barangay 2 and 3 sa Dagupan City. Sinabihan ko always na siyempre hindi mo ma-avoid talaga yung talagang mga basura na papasok sa. Dahil sa walang umiiral na barangay ordinance na may kinalaman sa proper waste disposal, hindi mapagmulta ng barangay ang mga residenteng walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Kaya bilang solusyon sa problema, nilagyan na ng mga opisyal ng barangay ng screen ang lahat ng manhole cover sa lugar. Nakita ko kahit naupos yung sigarilyo, hindi papasok sa kanal. Kaya kinontinuous ko na yung para hindi naman kami masyadong mamaglen. Suportado ng mga residente ang programa ng barangay sa kalinisan sa mga drainage canal. Inawalis ko araw-araw yan, nililinis. Aabot na sa halos 400 meters ang drainage canal na nagawa sa barangay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lumagsa naman sa job fair sa Mangaldan, Pangasinan ang abot sa 500 job seekers. Ilang aplikante hired on the spot. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Mahigit 5 taon ng van driver ang 52 anyo sa si Aurelio. Pero kulang daw ang kinikita para maitaguyod ang pamilya. Naghahanap siya ng trabaho abroad dahil tiwala siyang mas malaking oportunidad ang naghihintay sa kanya sa ibang bansa. Kabilang siya sa mga maagang pumila sa job fair ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan. Dito kasi maliit ang sahod kumpara sa ibang abroad, sa abroad. Mayroon sana sa Canada, why not, di ba? Mas maganda sa Canada. Kasi wala kasi ako nakita dito. Nakita ko lang kasi dito, Japan. Itatry naman natin. Naghahanap din ng trabaho ang 23 anyo sa Sigero para maibigay ang pangangailangan ng anak. Sobrang hirap, sir. Lalo na ngayon, sobra talagang mahal ng bilhin. Tapos yun, may baby pa nga ako. Kailangan kong bumili ng mga needs niya everyday. Importante makahanap ako ng work. Ayon sa Peso Mangaldan, mahigit 20 local at overseas employers ang lumahok sa job fair. Mas mataas daw ang demand abroad at mas malaking sahod ang iniaalok sa mga aplikante. Mataas talaga yung range ng salary nila kumpara sa atin. Nakakaroon lang tayo ng ganong salary kung nasa executive tayo or sa gobyerno ng mataas ang posisyon. So ang gusto ng mga kababayan natin overseas kasi sigurado na. Kabilang sa mga bansang nangangailangan ng Pinoy workers ang Singapore, Japan, Brunei at Saudi Arabia. May mga hard on the spot sa job fair. Layo nitong mapataas pa ang employment rate sa bayan. Sa job fair kami, laging meron niyang hard on the spot. Ang expected namin sana magkaroon ng higher ngayon kumpara sa last time na job fair namin. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Arestado ang sospek sa pamamaril sa 39 anyos na lalaki sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Isang tama ng hinihinalang 12-gauge shotgun ang kumitil sa buhay ng 39 anyos na si Brian Pascua, residente ng San Juan, Ilocos Sur, habang nasa inuman kasama ang mga kaibigan sa Barangay San Pablo, Bayan ng Santo Domingo. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas ang biktima sa bakuran para sana umihi. Base sa mga account ng witnesses natin, ma'am, yung mga residente doon, itong suspect, parang minanmanan niya doon, hinihintay na lumabas itong biktima. Nilapitan daw ng suspect ang biktima, saka hinawakan at umunoy binaril sa dibdib. Dinala sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Matapos ang halos 1 oras na paghahanap, naaresto ang suspect na isang barangay kagawad. Hindi na-recover ang ginamit na baril. At may isa din kaming unverified na motibo na tinitignan. But still, wala kaming discount doon, ma'am. Ayaw niya magsalita. And to quote his statement na sinasabi niya na sa korte na lang ako magpapaliwanag. Hindi raw kilala ng pamilya ng biktima ang suspect at wala silang maisip na motibo sa krimen. Ma'am tayo, pakita man taropam kung nakibilang mo. Kahit ko lang na siyempre makita gagangay ti napukawan tanak, ma'am niya. Kahit may kanti ko ano mo ta, hostisya na yan ako ta, talo da lang rin anak ko, nalada pa lang ma. Wala pang pahayag ang suspect. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Samantala, Kinmadillion Falls at ganda ng isang adventure park ating pasyalan sa Sudipen, La Union. Tunghayan sa report. Ang sariwang hangin at magandang tanawin, yan ang binabalik-balikan ng mga turistang umaakyat sa dinarayong bundok sa barangay Up-Upla, Sudipen, La Union. Mula sa bayan, kailangan bumiyahe ng 20 hanggang 30 minutes para makarating sa tuktok ng bundok. Tiyak mapapawaw sa ganda ng lugar. Tatambad ang hindi matatawarang ganda ng kalikasan na tila sa likhang obra lang makikita. Literal daw na #where mountain meets the sky. Picture perfect at Instagrammable ang bawat anggulo sa lugar. Nakaka-relax po ma'am, nakakatanggal po ng stress. Parang naiiwan po dito yung mga problema. Mahangin po kasi. Mamangharin sa ganda ng Kinmadillion Falls na matatagpuan sa Barangay San Jose. Malamig at malinaw ang tubig na tila nag-aanyaya na magtampisaw at maligo sa lugar. Take time na mag-enjoy, mag-relax, tapos feel the nature po. Ilan lang ito sa mga ipinagmamalaking tourist destination sa Sudipen. Hindi raw ipinagdadamot ng lokal na pamahalaan ang ganda ng bayan sa mga turista. Maging responsable lang. Kalaki pang panawagan na mahalin, ingatan at irespeto ang kalikasan. Mula sa bayan ng Sudipen, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.